Hello guys! Meron tayong pahabol. May pahabol si Joanna Pot Vlogs ng kanyang Japan trip. So, ito nga yung pinuntahan natin dito sa Japan. Hakone ang tawag dito guys. Yung parang gilid siya ng bundok. Tapos may mga lumalabas na ganyan. Yung parang ang amo niya, sulfur talaga. Sumakay kami ng cable car. Ayan. Nagkakahalagang 2,500 yen ang isa. Kapag bata naman may kasama ka, free na siya guys. Below 4 years old, free. So, ayan yung ating ride. Katabi ko dyan ang amo ko. Grabe. Buti na lang talaga hindi na ako takot sa mga ganito. Kasi ilang beses na ako nakasakay sa cable car. 3 beses na ba? Hindi pa naman ganun kadami. Dito ko lang yan na-experience sa Hong Kong. Alam nyo ba, ang isang cable car na to is napakalaki talaga in person. Alam nyo kung ilang tao ang kasya dyan? 18 person lang naman. Ang dami, diba? Tapos, ang makikita mo nga dapat dito sa labas ay puro cherry blossom. Namumukadkad yung mga puno. Pero ayan, isa lang yung nakita natin na may bulaklak. Hindi namin naabutan guys. Medyo late daw ngayon yung pagbukas ng mga bulaklak. Ngayong taon na to, ewan ko ba, humaba yata ang winter season nila. Kaya ganon. Tapos, makikita din dapat dito yung Mount Fuji sa may gilid. Pero dahil maulap at umuulan ngayon, so hindi siya nagpakita. Hindi nagpakita ang magandang Mount Fuji na may snow sa tuktok. Ang ganda nga ng experience na to guys kasi ngayon lang nakita ng ganyan na nasa gilid kami ng bundok at makikita ko itong mga umuusok-usok na to, ewan ko ba. Tapos yung mga dilaw-dilaw yan na yata yung sulfur. Amazing ang gumawa nito, no? Ang galing nung ano, yung cable car kasi ang bigat-bigat niyan, 18 people ba naman ang nasa isang cable car. Pagdating nga namin dun sa taas, meron mga souvenirs. Bumili nga ako dun ng isang panglagay ba sa magnet. So enjoy muna natin yung view. Dodi! Dynako! David Dodi Dodi! Vamos! After namin doon guys sa Hakone, pumunta naman kami dito sa Yuno Zoo dito sa Tokyo. Di na nga ako masyadong nakapag-video dito dahil may tulak-tulak ako na stroller ng alaga ko. Pero pinasa naman sa akin ng amo ko yung photo. Tapos ito yung kinain namin ng lunch, panda face na nakabalot sa dahon. And then naglakad-lakad na kami dito. Malapit din ito sa zoo guys, parang park. Pero ini-imagine mo no, kung may bulaklak to, ang ganda-ganda o kaya kung may dahon no. Sanga pa lang yan, pero ang ganda-ganda na. Paano pa kung mayroon yung mga dahon na o kaya yung mga bulaklak ng cherry blossom. Tapos naglalakad ka dyan tapos mahangin. Tapos pumunta rin kami dito sa, baka anong tawag na mga pinupuntahan namin. Para siyang museum, science museum and art, parang ganun. Tapos night market ba ang tawag dito? Yung maraming street food, maraming kainan. Ang sasarap, grabe. Lalo na ang mga sushi nila. Yung mga fresh ba na tuna, yung mga fresh na kinakain nila. May horse pa nga, may karne ng pork, na mga fresh talagang kakainin. Yung nakalagay sa kanin, ano bang tawag dun? Sushi nga, ano ba yan? Yung kanin na tumpok, maliit lang siya, parang bite size. Tapos sa ibabaw may fresh na karne ng isda, o kaya ng shrimp, o kaya ng pork. Meron pa nga horse. And then ito pala yung pinasa ng amo ko, mga kakaibang mga animals. Pero hindi ako naging masaya dito sa mga zoo. Alam nyo naman ako, nung dati pa, sinabi ko sa inyo nung pumupunta kami ng zoo, hindi talaga ako masaya. Kasi naaawa ako doon sa mga nakakulong na mga animals na wala silang freedom, ganun. Ako lang ba yung nakakaramdam ng ganito? Yung nalulungkot kapag nakakakita ng mga animals sa zoo. Yung mga bata, natutuwa sila kasi makakakita sila sa personal ng mga hayop. Pero ako, talaga, iba yung pakiramdam ko.
Tapos makikita mo sa mukha nila na hindi talaga sila happy sa kulungan nila. Tada! Nakabalik na pala siya ng Hong Kong. At balik trabaho na ulit. Grabe, pinagkuskus agad ako ng bintana. Guys, kainis! Ito yung mga nabili ko sa Japan na pagbabakasyon namin. Konti lang naman kasi konti lang yung baon natin na pera. Kailangan lang talaga, tsaka ilang beses ko pang pinag-isipan kung bibilhin ko ba talaga. So una, yung pinuntahan namin na bundok na may sumisingaw na gas. Yung parang gilid ng bundok, ayaw ko ano ito. Hakone ang tawag na sa lugar na yun. So bumili ako ng magnet. 550 na agad yan. Tapos meron tayo nito. Yung pangtanggal ng pores, ang tawag doon, whiteheads, dito sa ilong, ayan. Kasi sobrang dami ko talaga dyan sa may mga ilong-ilong. Bumili lang ako ng isa, ito try ko lang kung maganda. Worth 480 yen. Tapos ito naman, yung pang face mask, bumili ako ceramides. Maganda yun sa mukha guys, yung may ceramides. Nasa 700 yen. Hindi mo wala ang kutsara. Ang dami. Yung ating golden spoon, ayun. Ang ganda, makapal pati. Nasa 300 yen lang ito guys. So bumili ako ng 10. Nasa 3,000 plus may tax kasi hindi free yung tax. So 3,300 yung binayaran ko dito. Yen. Tapos bumili ako ng para sa mga junakis, yung mga snacks. Dalawa lang. Mura lang kasi nasa 500 lang yata itong isa. Ito naman ay nasa 700 yen. Ayan. Yun lang. Konti lang naman dahil konti lang dala natin. Pero wala akong mga nabiling t-shirt. Mahal kasi yung mga pinuntahan ng mga amo ko. So hindi ako nakabili. Nasa 2,000 plus yung damit. Hi guys! Nakabalik na tayo ng Hong Kong. At nakapaglinis na tayo ng maraming mga bagay-bagay. Ngayon, umalis yung mga amo ko. Walang kapaguran. Nasa China naman sila ngayon. And pinabili na lang ako ng lutong pagkain ngayong dinner. Ayan, rice. Tapos namalengke ng kaunti. Tapos may nakita akong tindahan ng tsinelas. So, bumili ako. $30 lang kasi. Ang tsinelas ko nasuot kasi, alam nyo, nasa magdadalawang taon na. Kasi binili ko to bago magpunta dito sa Hong Kong. Hanggang ngayon, yung pa rin yung suot ko. Kaya, summer na ngayon. So, talagang gamit na naman ng mga tsinelas dahil pag nagsapatos ka, mainit. So, ayun, bumili ako. Ayan, oh. Ang tagal na niyan, guys. Pudpud na. Tsaka mahati na siya. Malapit ng mahati. $30 lang and okay naman. Ayan. Makabili tayo. Tapos food and yung ating grocery. Market ng kaunti. Nag-market ng kaunti ng gulay at karne para daw bukas. Ako, lutong pagkain na lang. Iinit ko na lang to kasi maaga pa ngayon, alas 4 pa lang. Bali, dumating kami dito sa Hong Kong is I think 2 o'clock 2 o'clock ng umaga. Madaling araw pala. Grabe no. 5 oras yung biyahe mula Tokyo sa Narita Airport. Narita. Tapos, hindi ako makakatulog. Grabe, ang sakit ng leeg ko sa airplane. Grabe yung antok ko kasi pagod na pagod ka tapos hindi ka makatulog kasi uncomfortable yung chair. Hindi mo maisandal yung ulo mo ng maayos na lalaglag ba. Kaya sobrang sakit ng leeg ko, ng likod ko, ng puwet ko. So pagdating ng bahay, nag-asikaso pa kami ng mga dala-dala. Lahat, ang dami kong labahin. Nakapagkalahati na ako ng nalabhan kaninang umaga. Tapos gising ng alas 9. Natulog kami alas 4 na. Kasi nagligpit nga lahat-lahat. Tapos alas 9 ako nagising, laba, linis. Tapos yun, umalis sila, buti na lang. Iniwanan na ako para doon makapagpahinga ako. Ay, hindi rin naman kasi pinaglinis nila ako ng bintana. Ang dami kasing lamok. So, linis-linis. Ay, grabing init na ngayon. Pawisan na ako, konting lakad lang. Hindi pa to. Ay, nako, start na ng summer ulit. Hindi nga ako nakabili ng t-shirt guys na galing Tokyo, yung may nakalagay na Tokyo. Kasi ang mahal, nasa kulang-kulang 2,000, 2,000 yen. Mura lang yun para sa kanila. Pero sa akin, ang dala ko lang naman 10,000 yen, 'di ba? Ang dala ko. So hindi pag bumili ako ng dalawa na t-shirt, wala na akong pera. Ay, nako. Tapos yun, yung kutsara talaga, yun talaga yung hinahanap ko kahit saan ako magpunta. Sabi ko, wala bang kutsara dito? Buti na lang kahapon, before kami, di ba flight namin nung gabi, may dinaanan pa sila ng mga mall. Tapos yun, nag-shopping pa sila doon. May nakita ako na kutsara. Ay, salamat. Nakabili rin. Bali, 10 peraso. Maganda yung mga pinuntahan namin nitong Japan namin, nitong Tokyo. Pero ang struggle lang is maulan. Sobrang as in, ang hirap na may mga bit-bit ka, may bata, tapos may payong ka. Tapos lakad-lakad kayo, sobrang daming lakad ulit. Mas pagod ako ngayon, nitong gala namin. Mas pagod ako guys, grabe, and stress masyado. Tapos yung parang ang basta iba yung feeling ko this time, na parang hindi ka welcome na isinama ka sa Japan.
Tapos, not like before. Picture-picturean ka nila. Ngayon, parang parang wala, iba kasi, iba talaga. Parang hindi ka welcome. Dapat pala, naghindi na lang ako. Kasi, bakit naman kasi sinabi nyo na gusto nyo akong isama? At kung pwedeng maghati ako sa ticket, di ba? Di syempre, sino ba naman ako? Syempre, Tokyo yun. Di mag-oo naman ako. Yun pala, hindi naman talaga gusto kang isama. Parang ganun yung feeling ba? Ewan? Ganun lang yung naramdaman ko nung nag-travel kami. Kaya, nung nasa airplane ako, guys, nag-iiyak ako. Pauwi kami dito kagabi. Nag-iiyak ako sa airplane. Siguro, nandun na rin yung sama-sama na yung pagod. Tapos yung anak ko pa, iniisip ko. Kasi, meron siya guys, tumubo sa mukha niya. Although, hindi naman talagang Kaso naawa ako ba? Meron siyang yung nagtutubig na sugat sa mukha. Pakita ko sa inyo dyan yung picture. Siguro, sama-sama na rin na ganun. Kaya, naging emotional ako. Pero, mas yung pakiramdam na parang hindi ka welcome na kasama ka. Parang ganun. Ganun yung feeling. Ewan ko lang ba? Ewan? Ikain na lang muna natin guys. Ang sarap pala nitong chicken na to guys. Ngayon ko lang natin makala ko kasi yung naka-display doon na nilalagay nilang pangalan. Kala ko sobrang halang at nakalagay spicy. Pero kaya rin naman pala. At suot ko na nga itong chinelis na binili natin. Diba? Comfortable talaga siya. Magaan pati. Taka malambot. Yun lang muna for this video. Thank you so much. Don't forget to like. Bye!